Ipinanganak po ako at lumaki dito sa Manila. Kaya sa totoo lang po ay hindi ko rin lubos maisip na makakaranas ako ng ganitong uri ng kababalagan dito po mismo sa syudad. Dahil ang pagkakaalam ko po talaga noon, base na rin sa kwento ng aking mga lolo at lola, pati na rin ng aking mga magulang, ay laganap lang ang mga ganitong uri ng nilalang sa mga probinsya. Ang mga magulang ko kasi ay parehong taga Visayas. At noong bata pa kami ng mga kapatid ko, ay madalas silang nagkukwento sa amin ng kanilang mga karanasan. Kaya hindi talaga ako makapaniwala noon na mararanasan ko yung ganitong nakakatakot na karanasan dito sa syudad. At ito rin yung kauna-unahan kong kababalagang naranasan. Ang edad ko noong mga panahon na iyon ay 17 anyos. Ito yung mga panahon na madalas yung brownout noon sa Metro Manila. Madalas ay nasa labas kami ng mga kaibigan ko. Doon ako tumatambay sa kabilang eskinita. Mga taga roon kasi ang mga kababata ko. Yung kuya ng isa sa mga kaibigan ko ay driver ng jeep. Kapag gumarahay na ang jeep nito, ay doon kami tumatambay. Nakaparada lang ito sa gilid ng kalsada. At dahil sa laging brownout, kapag lumalabas ako, ay lagi akong may dalang flashlight. At kapag umuulan-ulan naman, ay may dala rin akong payong na aking pangang iniilawan yung mga pumapasok sa eskinita na mga nangungupahan. Karamihan sa kanila ay mga sales lady sa Mega Mall at Shangri-La. Dito ko na nga rin nakilala at napaibig yung girlfriend ko dati dahil sa pagiging gentleman ko. Medyo pababa kasi yung daan papasok sa eskinita, kung kaya medyo madulas ito kapag umuulan. Malaking bagay talaga kapag nakatambay kami. Iniilawan at pinapayungan ko pa sila. Palakaibigan naman kasi kami at mababait. Maliban sa iba naming mga kaibigan noon na matitigas ang ulo, na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero ako at yung iba ay hindi naman. Mga nakapagtapos kami ng pag-aaral. Pero noong mga panahon na iyon, ay nasa kolehiyo pa ako. Naganap yung una kong karanasan nung minsang nakatambay kami doon sa jeep. Isang gabi iyon na nag-brown out. Sa bungad kasi ng eskinita ay bahay na ng mga kaibigan ko. At mayroon silang tinatawag na common CR at paliguan sa ibaba. Nasa isang sulok ito. Kaya nang makaramdam ako ng pagkaihi ay nagpunta ako doon. Pero laking gulat ko nang papasok na ako sa CR ay makita ko sa bubong nito ang isang tao na nakahubad ito. At ang paraan ng pagkakapwesto sa bubong ay halos nakadapa na. Nakita ko iyon dahil na rin sa binuksan ko ang hawak kong flashlight na nang tila masilaw ito sa liwanag ay mabilis na kumilos palayo. Na napakabilis nito na nagpalipat-lipat ito sa bubungan ng mga bahay na may mga tag-isang palapag lang. At nang sundan ko iyon ng liwanag habang binabaybay ko yung eskinita, ay lumundag ito sa kabilang panig ng sapa. At doon ay tuluyan na itong naglaho. Bagaman kinilabutan ako, ay mas nangibabaw kasi sa akin yung kuryosidad kung ano ba ang nilalang na iyon. Kaya naglakas loob akong sundan ito.
Napakagaan ng kanyang katawan. Masasabi kong mesa pusa ito kung kumilos. Ang nakakakilabot ay nung bumalik na ako sa tambayan naming jeep at ikwento sa mga kaibigan ko. Ang inaasahan ko kasi ay hindi sila maniniwala kapag kanila na iyong marinig mula sa akin. Na naisip ko na kung sakaling maniwala man, ay siguradong kukontrahin muna nila ako. Pero kabaliktaran sa inaasahan ko ang kanilang naging reaksyon. Pagkat isa-isa na itong nagsikwento ng kanilang mga karanasan, na naisip kong tila huli na pala ako. Ang buong akala ko pa naman ay tanging ako lang ang nakaranas noon ng kauna-unahan. Pero maging sila pala ay kanila na iyong naranasan at nakatagpo na yung nilalang. Sabi pa ng isa sa mga kaibigan ko, madaling araw daw nang makaharap niya ito. Pababa umano siya sa hagdan ng kanilang bahay. Nang makita niya itong nasa landing ng kanilang hagdan, na parang aso umano itong nakaupo. At wala din daw itong saplot na anuman sa kanyang katawan. Kaya kahit pupungas-pungas pa at antok, ay nagmamadali daw siyang bumalik paakyat sa kanila. At nagising na raw siya ng tuluyan, pagkat nawala na ang antok na kanyang nararamdaman. Ang isang kaibigan ko naman ay sa bubungan niya rin umano ito nakita, doon sa may kanila sa kabilang iskinita. Nang magbukas daw siya ng bintana, ay natsyempuhan niya raw ito na nasa bubungan, at ang nakakadiri pa raw ay may nilalantakan itong pusa, na nang mapansin daw siya nito ay inihagis na bigla ang pusang kinakain at kumaripas na palayo. Grabing takot daw ang kanyang naramdaman noon, dahil yun din umano ang kauna-unahang pagkakataon na makakita siya ng ganon. Doon namin napatunayang magkakaibigan na totoo nga ang aming mga nakita, dahil sa halos pare-pareho kami ng naging karanasan. Na makaraan ang halos 2 linggo lang ay nagulantang kami nang may magsisigaw doon sa iskinita na mayroon umanong patay na nasa sapa sa may 3 iskinita mula sa amin. Na nang makiusyoso kami doon, ay agad naming nakilala iyon. Iyon ay yung nilalang na nakita namin ng mga kaibigan ko. Nasabi ng nanay ng isa naming kaibigan ay aswang umano ang taong iyon. Nakahubad nga rin ito ng matagpuan doon sa may sapa. Ngunit ayon sa mga inisyal na pag-iimbestiga, produkto daw iyon ng salvage, at isa umano iyong magnanakaw. Uso din kasi talaga noong mga panahon na iyon yung pagsasalvage. Ang isa pang hindi pangkaraniwan na naranasan ko ay yung tungkol naman sa kaibigan ng nanay ko doon din sa aming lugar. Ang pinagkakaabalahan ng mag-asawa ay ang pagtitinda ng lutong ulam doon sa may kabilang kalsada. Pero yung asawa niyang lalaki ay isa talagang mekaniko. Pero on-call lang ito. Kaya kung wala itong gawa, ay kanyang tinutulungan ang asawa sa paghahanda ng mga lutong ulam na kanilang itinitinda. Hindi naman sa panlalait, pero yung babae ay medyo alangan na sa asawa niyang lalaki. Pagdating sa pisikal na anyo, medyo may edad na yung babae kumpara sa asawa nito.
At may kataasan ang lalaki. At may itsura din na maganda rin ang kanyang pangangatawan. Kilala ang babae sa tawag na si Ilongga. Dahil sa alam nyo na rin siguro kung bakit. Tama po kayo. Taga Iloilo kasi ito. Isang araw ay bigla na lamang sumadsad sa bahay namin yung babae at nanghihingi ng tulong kay nanay. Narinig ko na sinabi nito kay nanay na sa kanyang palagay daw ay kinukulam ang kanyang asawa. Kaya nagtanong ito kay nanay kung may kakilalang manggagamot at magpapatulong daw sila. Ang ginawa naman ni nanay ay kanya na munang tiningnan ang asawa nito upang kumpirmahin kung ito nga ay kinukulam. Dahil sa medyo marunong din naman si nanay tumingin, may alam din ito. Kaya sumama siya sa bahay nila. Isinama din ako noon ni nanay. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay agad nang nagbigay ng hindi magandang reaksyon si nanay. Na mayroon nga raw bumabalot sa bahay nila na isang hindi magandang aura. Ang nakakakilabot ay nung pumasok na kami doon sa kanilang kwarto upang tingnan ang kanyang asawa. Sa buong buhay ko ay noon pa lamang talaga ako nakakita ng ganon. At hindi na nga iyon naulit pa. Hanggang sa ngayon ay wala na akong nakitang katulad noon. Pagkat nang alisin ang kumot na nakatalukbong dito, ay nakita namin ang napakaraming pigsa na halos balutin ang buong katawan nito. Halos wala ka na talagang makitang espasyo o parte sa katawan niya na walang pigsa. Nakakadiri ang tagpong iyon, lalo pa nga. At may mga pigsang lumalabas na ang mga nana mula roon, na minsan ay naghahalo na ang dugo at nana na umaagos mula sa mga pigsa at nagkakalat na sa kanyang mga balat. Pati mukha nito ay nagkabukol-bukol. Nasira ang gandang lalaki talaga nito. Kaya walang dudang kulam nga raw iyon, sabi ni nanay. Nasabi pa nga ni nanay ay may halong pambabarang din daw. Dahil sa may nakita siyang uod na lumalabas sa ibang pigsa nito. Sabi pa ni nanay ay mukhang malaki umano ang galit nung gumawa o nagpagawa noon sa kanyang asawa. Kaya umalis na kagad kami ni nanay. Dumiretso siya noon sa kanyang kakilalang manggagamot at kanyang isinangguni iyon. Sa kasawiang palad ay hindi na iyon naagapan pa. Namatay talaga yung kanyang asawa. Nang sani umano ng pagkamatay nito ay infeksyon. Na pati daw nga vital organs nito ay nalaso na ng mga nana. Ayon pa sa mga sumuri at tuminging doktor. Naabutan pa naman sanang buhay ng manggagamot na kaibigan ni nanay, yung asawa ni Ilongga. Yun nga lang, ay wala na raw talagang pag-asa. Dahil talagang tinuluyan na umano. Nang dumating ang labi ng kanyang asawa mula sa punerarya, ay binurol ito doon sa chapel na nasa looban. Pampubliko ito at kahit sino na taga roon ay maaaring gumamit upang makatipid na rin sa gastusin. Di man kami super close sa mag-asawa, ay madalas kaming naroon. Tumulong na rin kasi si nanay dahil sa naawa siya kay Ilongga. Dalawa ang anak nila at maliliit pa. Ako naman at ang mga kaibigan ko
ay doon na rin namin napiling tumambay sa lamay. Minsan, nagkayayaan kaming magkakaibigan na uminom habang nakikipaglamay. Kaunti na lang ang tao noong mga oras na iyon dahil sa madaling araw na. Nang tumayo ako para umihi, ay sumama sa akin ang isang kaibigan ko pagkat iihi rin daw siya. Nang nakapwesto na kami para umihi, ay may nakita akong tila may nakatayo sa kabilang panig ng tulay. Kaya sinipat ko pa iyong mabuti. At tila nakatingin ito doon sa chapel. Medyo kinilabutan ako dahil sa nakabelo pa ito, na hindi naman nauso ang belo noong mga panahon na iyon sa Manila. Madalang ka namang makakakita ng ganon. At nagtaka ako kung sino ito, dahil sa walang dahilan para doon ka tumayo at magmasid sa lamay. Kaya naisip kong marahil ay may pinangingilagan ito na naroon sa chapel. Kinalabit ko yung aking kaibigan at pasimple kong itinuro sa kanya yung tao na iyon na nakamasid sa kabilang tulay. Pagbalik namin sa lamay ay sinabi ko kagad kay nanay ang tungkol doon. Ngunit paglabas namin ng chapel ay wala na yon doon. Nung araw na ng libing, habang inihahanda na yung paglalagakan nung namatay, ay muli kong napansin yung tao na iyon na nagpakita sa kabilang tulay noong lamay. Naroon ito sa gilid ng mga nicho at nakamasid lang na nakabelo na naman. Na matapos nang mailagay sa huling hantungan yung patay, ay tumalikod na rin ito. At doon ko na lamang babae pala iyon dahil sa mahaba ang kanyang buhok, na hindi ko naman masabi kanila nanay dahil sa malayo sila sa akin. Na naisip ko na lang na marahil ay may kinalaman iyon sa pagkakamatay nung asawa ng kaibigan ni nanay. Hindi nga lang maisiguro kung iyon ba mismo ang gumawa o siya lang ang nag-utos. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko po mismo nung bata pa ako hanggang sa ako ay magkapamilya na. Ang unang kababalagan na aking naranasan ay noong mga 6 na taong gulang pa lang ako. Hindi ko iyon makakalimutan, Sir Pipi. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isipan ang nilalang na iyon. Di ko malaman kung anong uri itong nilalang. Nang makita ko ito noong gabi ng Kapaskuhan. Maaga kasi kaming natulog na mag-anak noong mga oras na iyon, sapagkat sa tuktok pa kami ng bundok noon nakatira. At dahil nasa itaas kami ng bundok, kung kaya wala din kaming kuryente noon. Kaya napakatahimik ng aming Pasko. Masaya din, pero masasabi kong hindi ganap ang aming kasiyahan. Kaya mga pasado 7:00 pa lang siguro ng gabi na iyon ay natulog na kami. Habang natutulog ay bigla na lang po akong nagising dahil sa malakas na putok na akin pong narinig. At nasundan pa iyon ng sunod-sunod na pagpapaputok. Nang mapasulyap ako sa aming orasan ay mag-aalas 12 na.
nang biglang mapaling ang aking paningin doon sa aming bubong. Dahil sa nakarinig ako ng tila hinahawi iyon. Pagkatyari lamang iyon sa nipa, nagulat na lamang ako nang makita ko kung ano ang lumilikha ng ingay na iyon. Merong biglang pumasok na isang nilalang na nakasuot ng kulay pula na may kombinasyong kulay puti. May katabaan ang pangangatawan nito. Nang kanyang taas ay halos isang ruler lang at nakasapatos din ito ng kulay pula. Dahan-dahan akong nagtalokbong ng kumot, pero hindi ko tinabunan ang aking mga mata. Patuloy ko itong inobserbahan. Nakita kong naglakad ito at tumulay sa nakapahalang na kahoy ng aming bubungan, doon sa tapat namin mismo. Tabi-tabi lang kasi kami noon kapag natutulog, dahil sa maliit lamang ang aming bahay kubo, kung kaya wala itong kwarto. Doon muna kasi kami pansamantalang tumira habang pinapanday pa yung aming bahay. Napagtamalan ko pa nga yung nilalang na iyon na marahil ay ito yung sinasabing Santa Claus, dahil sa Pasko noon at base sa itsura nito. Pero nagtaka naman ako kung bakit maliit at hindi ko rin nakitang malinaw ang itsura nito, sapagkat pamilyar naman ako sa itsura ng tinatawag nilang Santa Claus dahil na rin sa mga larawan. Di ko rin masiguro kung ito ba yung tinatawag na duwende, pero isang nasisiguro ko noong mga oras na iyon na totoo ang mga nakikita ko at hindi ako namamalikmata lamang. Pagkat ilang beses ko pang ikinurap-kurap ang aking mga mata, pinagmasdan ko itong mabuti habang tumutuloy doon sa kahoy na nasa tapat namin. Nang bigla itong yumuko at sumilip, alam na pala nito na ako ay gising. Kanya akong tinitigan. Nagulat ako at kinabahan. Hindi ako gumalaw at nakita kong ngumiti ito. At doon ko nakita ang kanyang itsura na hindi naman nakakatakot. Ilang sandali pa ay inalis na nito ang pagkakatitig sa akin at nagpatuloy sa kanyang paglakad hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kinabukasan ay ikinuwento ko sa aking mga magulang ang aking nakita, pero hindi naman sila naniwala sa akin at sinabing baka guni-guni ko lamang ang lahat ng iyon. Pero sigurado po ako sa aking nakita. Buti nga at hindi ako naduling, dahil makaraan lamang ang halos isang linggo ay ang pinsan ko naman ang pinakitaan noon at naduling ito. Sa kabutihang palad naman ay gumaling din matapos na maipagamot sa marunong ukol sa mga bagay na ganon. Ang sunod naman po na naranasan ko ay noong mga 7 gulang naman ako. Ang kuya ko noon ay 8 taong gulang naman. Magkasunod lang kasi kami nitong ipinanganak. At dahil sa mga bata pa, kung kaya mahilig talaga kami sa paglalaro, na dahil doon ay nalimutan namin ang mag-igib ng tubig. Pagdating ni mama ay talaga namang galit na galit ito, dahil sa kahit pang saing ay kulang ng tubig. Nakurot pa nga kami pareho ni kuya, na si kuya nga noon ay may pabaon pang pingot bago kami umalis ng bahay upang mag-igib.
Pinag-igib pa rin kasi kami ni Mama kahit gabi na. Dahil sa wala talagang magagamit na tubig. Natatandaan ko pa ngang napaiyak talaga ako noon. Hindi dahil sa kurot, kundi dahil sa sobrang takot. Pagkat gabi na at madilim. Wala pa namang liwanag ang buwan at wala pa rin kaming flashlight noon. Kung kaya pinagtiyagaan naming tuntunin yung daan na aming sinanay na lamang ang aming paningin sa dilim at nakontento na sa kakarampot na liwanag na hatid ng buwan. Medyo nagtampo pa nga ako noon dahil sa naisip kong tila hindi na naawa sa amin si Mama na kahit gabi na ay pinag-igib pa rin kami. Ang masaklap po noon ay medyo may kalayuan pa naman ang aming pag-iigiban na wala kang madadaanang anumang bahay at bawat gilid ng daan ay talagang masukal na napakaraming puno at nagtataasang talahiban na makailang ulit pa ngang tumama sa bato ang aking paa dahil nga sa madilim ang aming dinaraanan. Pero hindi ko na iyon alintana na ang tanging nasa isip ko noon ay ang matapos na iyon. Sobrang takot at kaba talaga ang aking naramdaman. Nang nasa kalagitnaan na kami ay nagulat ako nang kapwa kami mapatingala ni Kuya at nakita namin doon ang isang napakalaking ibon. Kaya niyaya ko siya na bumalik na lamang kami. Sinabihan ako ni Kuya na wag na lang umanong pansinin iyon. Basta wag lamang daw akong magpakita ng takot. Nang sapitin namin ang bukal, ay dali-dali na naming pinuno ang aming mga galon ng tubig. At matapos naming mapuno ng tubig, ay nagmamadali na kaming umuwi. Nang nasa kalagitnaan na uli kami, ay napasulyap ako sa itaas kung saan namin nakita yung malaking ibon nang dumaan kami kanina. Ngunit wala na yun doon. Pero mas lalo akong natakot dahil sa humuni naman ang wakwak. Ngunit alam namin na medyo malayo pa ito dahil sa malakas pa ang kanyang paguni. Pero gayunpaman ay binilisan ko na. Umarurot na ako sa sobrang takot at akin na lang binitawan ang isang galon na iniwan ko iyon kay Kuya. Nang malapit na ako sa bahay ay agad ako nagsisigaw. Humingi ako ng tulong at sinabi kong may wakwak. Nakita ko nagmamadaling lumabas naman si Mama at nag-aalala itong nilapitan ako. Naawa rin ito sa amin ni Kuya. Dumating si Kuya na kumpleto naman ang dala niyang galon. Yun nga lang ay hindi na niya nabitbit pa yung isa na iniwan ko. Pagkatapos naman naming makakain ng hapunan nung gabi ding iyon, nang matutulog na kami, pagkatapos makapagpababa ng kinain, ay nagpasama naman sa akin si Kuya. Sumakit daw ang kanyang tiyan at nadudumi siya. Ayoko na sanang samahan ito dahil nga sa natatakot ako. Pero mapilit siya at naawa na rin ako. Hindi na kami sa palikuran pa dumiretso pagkat mas malayo pa iyon na nasa likuran ng aming bahay. Kung kaya humanap na lang si Kuya ng akmang mapupwestuhan sa una-unahan lang ng aming bahay at doon na naupo. Habang hawak ko ang lampara ay bigla na namang humuni ang wakwak ng malakas. Hindi na ako natakot ng todo dahil sa naisip ko malapit lang naman kami sa aming bahay at malayo iyon
dahil sa malakas ang kanyang tunog. Pero pagkaraan ng ilang minuto ay biglang humuni ang wakwak ng napakahina na parang bumubulong na lang ito sa gawing likuran ni Kuya, na para bang nasa likod niya lang ito. At nakita kong biglang napaigtad si Kuya dahil ayon sa kanya ay may naramdaman siyang tila may kumalapit sa kanyang likuran. Kaya mabilis na siyang tumayo at tumakbo na hindi na niya nagawa pang makapagbawas dahil na rin sa sobrang takot. Ang ikatlo ko namang karanasan ay nangyari nung nakalipat na kami ng bahay. Bali sa katabing baryo lang rin ito. Nasa high school na ako nung mga panahon na iyon. May kababaryo kami noon na ang pangalan niya ay Mina. Usap-usapan na nung mga pagkakataon na iyon sa lugar na aswang ito. Isang beses ay nakita ito ni Kuya. Naisipan niyang titigan ito sa mata upang kanyang malaman kung may katotohanan nga bang talaga ang kumakalat na bali-balita. Ang mata kasi nito ay medyo budlat, kung tawagin sa amin, na sa Tagalog yata ang kasing kahulugan ay medyo luwa. Nagulat daw noon si Kuya nang kanya itong titigan at makita ang kanyang refleksyon sa mga mata nito na nakabaliktad. Kaya naniwala si Kuya na maaaring ang totoo ang kumakalat na balita tungkol dito. Minsan naman, isang taga roon din ang nakakita dito na kanyang inaamoy-amoy yung inupuan ng buntis. Nang maiwan ng buntis yung kanyang bangkito na upuan doon sa may poso matapos nito maglaba. Ako naman, minsan na naglalaba ako, ay nagkataon na may dumating rin na kababaryo namin na isa ring buntis na naligo naman. Maya-maya ay biglang dumating itong si Mina at tila hindi na ito nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan niya ang buntis na sinasabunan ang kanyang tiyan. Titig na titig siya sa tiyan ng buntis na halos lumuwa na ang mga mata nito, na animoy na pako na ang mga mata ni Mina doon. Habang ako naman ay pasimpleng pinagmamasdan rin si Mina. Nabigla nitong inalis ang pagkakatitig doon nang kanya akong mapansin. Napatitig ito sa akin, kung kaya nagkatitigan kaming sandali. At napatunayan kong totoo nga ang sabi ni Kuya, pagkat nakita ko ring nakabaliktad ang aking refleksyon sa mga mata nito. Nabigla itong lumapit sa akin at walang sabi-sabi niya akong hinampas, na ang sabi niya ay may lamok daw. Dahil doon ay naalala kong bigla naman ang sabi ng Lolo Mateo ko na kapag hinampas daw ako ng ibang tao, lalo na at hindi ko umano lubusang nakikilala o kaya naman ay pinaghihinala ang aswang, ay hampasin ko rin daw ito pabalik. Noong mga oras na iyon ay nagdalawang isip pa ako. Hindi ko na maituon ang aking atensyon sa ginagawa kong paglalaba, hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na hinampas ko rin ito pabalik. Nag-alala kasi ako na baka kanya na akong ginawa ng masama o hindi maganda, nang hindi ko namamalayan dahil lang sa paghampas niyang iyon. Wala naman siyang
naging bayolenteng reaksyon. Nakapatingin lang ito sa akin sandali at pagkatapos ay iiling-iling. Sa likod ng aking isipan ay nasabi kong buti na lang at naibalik ko sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo, matapos yung tagpo namin na iyon ni Nang Mina, madaling araw noon natatandaan ko. Mga alas 4:30 siguro. Maaga akong nagising noon at nagpunta ako sa may bukal. Doon sa ilalim ng puno ng balete. Maaga akong nagising para laban yung aking uniforme. Medyo nasasabi kasi ako noon dahil sa may isasagawa sa aming paaralan noon na aktibidad. Nang dumating ako doon sa bukal, ay walang katao-tao kundi ako lang. Pero makaraan ang ilang minuto, ay may nakita akong isang babae na napabulalas pa nga ako ng salamat dahil sa naisip kong may makakasama na ako. Napatingin ako sa kanya at aking pinagmasdan ito. Nang bigla akong magtaka nang hindi ko na iyon nakita, pagkat hindi na iyon nakalagpas pa sa puno ng nyog. Kung kaya, nagtaka talaga ako kung saan na siya napunta. Dahil doon ay lumakad ako ng kaunti upang makita ko ang kabilang panig ng nyog. Nang bigla na lamang lumabas ang babae mula sa gilid noon na nagtatayuan ang kanyang mga buhok. At dahil naman doon ay wala na akong inaksaya pang sandali. Napatras ako at kumaripas na ng takbo pauwi sa bahay namin. At binalikan ko na lamang yung nilalabang ko nung maliwanag na talaga na nasa isip ko kung sino kaya ang babae na iyon, na sinang Mina kaya o kaya naman ay sinang Angga. Yan kasi yung mga pinaniniwalaan at bantog na mga aswang doon sa amin nung mga panahon na iyon. Ang huli ko pong karanasan ay nangyari lamang noong nagdaang taon. Kabuwanan ko na noon sa ikalawa kong anak. Buwan noon ng Setyembre. Kami lang lagi ng panganay kong anak ang nasa bahay. Madalas po akong nakakarinig noon ng huni ng aswang, na malimit pa nga ay mahina lang talaga, at nararamdaman kong umaali-aligid lang ito doon sa aming bahay. Kaya ang ginagawa ko naman ay nilalagyan ko ng bawang at asin ang bawat gilid ng dingding, maging yung bintana namin. Nalalaman ko nga sa aking biyanan na may nakapagsabi daw sa kanya na akin umanong nilalagyan ng bawang at asin ang palibot ng aming bahay. Na nagtaka naman ako dahil sa wala namang ibang nakakaalam nung mga ginagawa ko. Kaya naisip kong marahil ay iyon ang aswang, na nang akin namang usisain ang aking biyanan ay ayaw naman itong magsabi kung sino. Pero may hinala na ako, ngunit di ko palang talaga matiyak. Minsan, pag napapagawi sa amin ang pag-ihip ng hangin mula sa kanila galing, ay talaga namang grabe ang sangsang ng amoy, na kapag iyong maamoy ay masusukakan talaga, na parang amoy aswang talaga at ang lansa. At ito pa, isang beses naman na mga bandang magka-alas 9 na ng gabi, itong kapitbahay ko ay laging tinatahulan ng aming aso, na dahil doon ay nagtaka akong kung bakit. Nang silipin ko ito ay nakita kong makailang beses siyang nagpapabalik-balik malapit sa aming bahay.
na noong una ang buong akala ko ay may sadya siya doon sa may unahan. Na makaraan ang ilang sandaling pagmamasid ko sa kanya ay napansin kong wala naman pala talaga itong pakay doon, sapagkat makalagpas lamang ito ng kaunti sa bakod namin ay babalik na naman. Kung kaya nagduda na talaga ako. Kinaumagahan ng sumunod na araw, kasalukuyan akong nagwawalis noon sa harap ng aming bahay nang duman itong kapitbahay namin at ngumiti sa akin. Gumanti rin naman ako ng ngiti. Ang buong akala ko naman ay tumuloy na ito at umalis na. Ngunit laking gulat ko nang paglingon ko ay naroon pa rin ito sa likod ng bakuran namin at kunyari ay sumisilip sa aking mga pananim. Nawirduhan na talaga ako sa mga ikinikilos niya at talagang lalo pa akong nagduda. Kaya makaraan lang ang ilang araw ay pinaluwas ko na ang aking kapatid mula sa Mindanao para may makasama ako. Nang dumating ang aking kapatid, unang gabi daw niya, pagkukwento pa niya sa akin, ay halos hindi raw siya makatulog sapagkat panay daw ang huni ng aswang sa labas ng aming bahay. Kaya nasabi pa niya sa akin na ang buong akala daw niya ay sa probinsya lang daw namin mayroong aswang. Nagkamali pala daw siya. Isang hapon, nang nag-aagaw na ang liwanag at dilim, nakikinig po ako noon ng mga kwento niyo, Sir PB. Bago pa lamang po ako noon sa inyong channel. Pero nakapagpadala na ako ng kwento at inyo na rin nai-ere. Nakasarado na noon ang mga bintana, pati ang mga kortina ay naitakip ko na lahat. Isang bintana lang ang hindi ko pa isinasara noon, yung nasa tabi ng mesa, kung nasaan ako dahil sa napakainit. Nang matapos na ako sa pakikinig ng inyong kwento, ay naisipan ko nang bumaba para pakainin yung aming aso. Tapos na kasi kami noong maghapunan at nagpapahinga na habang nakikinig sa inyong channel. Nang naroon na ako sa ibaba ay nagulat ako nang makakita ako ng mga bakas sa lupa, na yung bakas niya ay nakakatulad ng sa kalabaw o di kaya naman ay malaking baboy. Pero wala namang magagawing ganon sa amin, pagkat wala naman akong nakikitang may nag-aalaga noon. Kung kaya nagtaka ako. Tinawag ko ang aking kapatid at sinabi ko sa kanya yung tungkol doon sa mga bakas na aking nakita. Sinabi niyang hindi umano iyon karaniwang mga bakas, kaya sinabihan niya akong pumasok na kaagad. Pinaniniwalaan kasi na kapag ganong kabuwanan na ay napakabango umano para sa pang-amoy ng mga aswang. Kung kaya marahil ganon sila kaagresibo sa akin noong mga panahon na iyon, na laging umaali-aligid sa amin at nagpaparamdam. Yung kwento po na aking ibabahagi ay patungkol sa akin pong mga naging karanasan noong naninirahan pa ako sa probinsya. May ilan din po kasi akong mga kababalagang nasaksihan noon na masasabi kong hindi pangkaraniwan.
Madalas po kasi ay nasa mga gubat kaming magkakapatid na nangunguha ng kung anumang pwedeng mapakinabangan at makakain. Magmula sa mga ligaw na manok, mga ibon, bayawak, at kahit nga sawa noon ay kinakain namin. Nangunguha din kami ng mga ligaw na pananim. Basta anumang pwedeng makain ay pinapanguha po namin. Habang yung mga magulang naman namin ay abala sa pagtatanim. Wala din po kasi kami noong alagang kalabaw, kung kaya hindi nila magawang makapagtanim ng malawak dahil sa mano-mano lang ang kanilang ginagawang pagtatanim noon. At dahil sa madalas nga ay nasa mga kagubatan kami, kung kaya doon ko rin naranasan yung mga kababalagan sa buhay ko. Siguro ay mga 13 anyos ako noong mga panahon na iyon, nang una akong makaranas. Pangalawa ako sa aming 5 magkakapatid. Nang minsang nasa gubat kami ng 2 ko pang kapatid, ay may nakita akong isang nilalang na hindi po talaga pamilyar sa akin. Siguro ang kanyang taas ay mga higit lang ng kaunti sa akin pong bewang, at payat ang pangangatawan nito. Kasalukuyan noong abala yung mga kapatid ko sa paglalagay ng mga patibong para sa bayawak. Napansin ko ang nilalang na sinasabi ko na nakatagilid sa akin ng bahagya at nanginginain. Ang tanging saplot lang nito ay yung sa masela niyang katawan. Masasabi kong katulad din sa tao ang kanyang figura. Yun nga lang, wala itong anumang balahibo o buhok, na may kahabaan ang kanyang tenga at medyo matulis ang dulo. Nang mapansin niya ako ay bigla itong napatingin sa akin, na natigilan ito sa kanyang ginagawa. Nanatili lang ito na hindi gumagalaw, na bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Hindi maayos ang mga ngipin nito at mayroon siyang malalaking mata, ngunit walang kilay o pilik mata, at mayroon itong maliit na ilong. Hindi rin ako nakagalaw noong mga oras na iyon. Nakaramdam ako ng bahagyang takot dahil naisip ko na baka atakihin ako nito. Ngunit bigla akong nakahinga ng maluwag nang umiti ito sa akin bago siya umalis palayo. Ang natatandaan ko matapos iyon ay tila sinuwerte kami na lahat ng inilagay naming patibong doon ay may mga huli. Ang sumunod na kababalagang naranasan ko naman ay nangyari hindi sa gubat, kundi sa bayan, nang isama ko minsan ni nanay. Nakaparte kasi kami noon ng maganda sa pagkukobra, kaya naisipan ni nanay na bumaba ng bayan para mamili ng aming mga pangangailangan. Bibilhan niya rin kami noon ng damit at bagong tsinelas, kasi yung mga tsinelas namin ay butas na at mga patik pa, na tinutusukan na lang namin ng pako para magamit pa. Yung isa nga naming kapatid ay nakayapak na lang dahil hindi na maremedyohan yung kanyang tsinelas. Nung nasa pamilihan na kami sa bayan, habang abala si nanay na pumipili ng kanyang mga bibilin at kausap yung tindera, ay napansin ko ang isang matandang babae na nakatalukbong ang kanyang ulo at may tungkod ito. Sa unang pagkakataon na napasulyap ito sa akin, ay napako na kaagad ang atensyon ko sa kanya. Nasa tabi lang ako noon ni nanay. Ilang sandali pa ay napansin ko itong papalapit sa amin.
medyo kinilabutan ako noon dahil na rin sa itsura nito. Pero nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Nang nasa tabi ko na ito ay bigla niyang inilahat ang palad sa akin. May piso ako noon sa aking bulsa. Agad ko iyong tinukot at iniabot naman sa kanya. Sinabi kong yun lang ang pera ko at humingi pa nga ako ng paumanin. Tinitigan niya ako at ngumiti siya sa akin. Hinimas niya ang ulo ko at umalis na ito. Nakatingin ako sa kanya habang naglalakad palayo sa amin. Nang bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Kaya makailang ulit kong kinusot ang aking mga mata. Sa akalang namamalikmata lamang ako. Pero sigurado ako sa aking nakita. Hindi iyon isang guni-guni kundi totoong nangyari. Nang dumating na kami noon ni nanay sa bahay ay nagulat ako. Matapos kong hubarin ang aking suot at makapa ko ang 100 piso sa aking bulsa. Kahit anong isip ko ay hindi ko talaga malaman kung saan nanggaling iyon at kung papaano napapunta iyon sa aking bulsa. Tinanong ko pa nga noon si nanay, pero sinabi niya sa akin wala daw siyang inilalagay na kung ano man doon. At naniniwala naman ako dahil sa nagtitipid nga kami sa pera. Nang kaya nga lamang ibigay sa amin madalas ay piso at malaki na ang 3 piso. Na dahil doon ay ilang beses ko pang binalibaliktad ang aking palda at aking sinuri ang magkabilang bulsa. Naisip ko kasi na baka mayroon pang naroon. Pero ang isang nakakasindak na kababalagang naranasan ko ay nang maganap sa aming bayan ang isang napakalaking baha na kumitil ng maraming buhay at winasak ang napakaraming ari-arian. Nanaganap ang baha na iyon ng mga magmamadaling araw na kung saan kasalukuyang mahimbing na natutulog ang karamihan ng tao. Pero bago mangyari ang trahedya na iyon, ay may napansin ako noong matanda. Kumakain ako noon ng tinapay sa labas ng aming paaralan. Nakita kong nanghihingi ang matanda ng tubig na kanilang pinagtatawanan at pilit na itinataboy. Dahil inakala nilang ito ay isang baliw. Dahil na rin sa kanyang ayos. Na hindi na nga nila pinaunlakan sa ipinapakiusap nito, ay kanila pa itong nilait-lait. Nakaramdam ako ng matinding awa noon sa matanda habang nakatingin ako sa kanya na naglalakad na itong palayo. Nagustuhin ko man itong tulungan pero kakarampot na lang ang tinapay ko noon. At wala na akong anumang natitira pa sa aking bulsa para kahit ipambili man lang sana ng ice tubig para maibigay ko sa kanya. Nung naganap na yung trahedya, bumaba kami noon ng mga kapatid ko kasama na ang aming mga magulang para tumulong sa mga kamag-anak ni nanay. Ay muli kong nakita ang matandang iyon na nakaupo sa gilid ng daan. Nung pagkakataon na iyon ay may hawak akong tinapay na aking baon. Kaya mabilis ko itong nilapitan at iniabot ang tinapay. Sinabi kong baka nagugutom siya at gusto niyang kumain. Na napatingin itong bigla sa akin at kanya namang iniabot yung kanyang kamay. Tinanggap niya ang tinapay. Nagsalita ito sa mahinang tinig, pero rinig na rinig ko ang kanyang mga tinuran. Sinabi niya na hindi sana nangyari ang bagay na iyon
na ang kanyang tinutukoy ay yung trahedya. Kung marunong lang daw, sana ang mga taong maging mapagmahal sa kanilang kapwa. Sana ay maging aral daw iyon na dapat maging mapagmalasakit umano sa kapwa-tao at huwag pairalin ang kasamaan sa mga puso. Nang marinig ko iyon, ay talaga namang kinilabutan ako. Naramdaman kong namanhid ang buong katawan na parang nagtayuan talaga ang mga buko sa aking ulo. Pagtayo nito ay muli siya nagsabi na pinagdamutan umano siya ng tubig. Kung kaya kanya umano silang binigyan ng napakaraming tubig. Nagpasalamat ito sa akin at sinabing pagpalain umano ang malinis at mabuti kong puso at lumakad na itong papalayo mula sa akin, na ako naman ay nanatili lamang sa kinatatayuan ko at ni isang salita ay walang lumabas sa mga labi ko. At bigla na lang ring naglaho yung matanda sa aking paningin na talaga namang ikinagulat ko. Misteryoso talaga iyong naglaho. Matapos ang pangyayaring iyon, napansin ko na nagsimula ng umunlad yung aming pamumuhay. Kinuha ang aking ama na tagapagbantay ng isang mayamang pamilya doon sa amin para mangalaga sa kanilang mga lupain. Naging mabait ang mga ito sa amin na hindi kami itinuring na ibang tao. Pero sa kabila ng pag-unlad ng aming kabuhayan, ay hindi naman natigil na makaranas ako ng iba't ibang uri pa ng kababalagan. Naanyayahan minsan ang buong mag-anak namin sa isang kasalan. Ang pagkakaunawa ko ay kamag-anak ni tatay, yung lalaking kakasal. Parang pamangkin niya yata iyon sa pinsan. Kaya sumama kami doon sa lugar ng babae kung saan gaganapin ang kasalan at handaan. May service noon na jeep. Umarkila ang mga kaanak ni tatay. Isa lang ang sasakyan, kung kaya punong-puno iyon at nagsisiksikan. Hanggang sa itaas nga ng nasabing jeep ay may mga nakasakay pa. Nung naroon na kami nung gabi ng kasiyahan, ay may nararamdaman na akong kakaiba. Di ko lang rin alam kung napapansin iyon ng mga magulang at kapatid ko. Pero ako ay kinukutuban na ng masama. Lalo na doon sa matanda na kung makatingin ay talaga namang nakakatakot. Kikilabutan kang talaga. Pakiwari ko ay parang kakainin ako nito ng buhay, na para bang may malaki kang kasalanang nagawa sa kanya. Pailalim ito kung makatingin. Na nung huli ay nalaman kong lola pala iyon nung babaeng ikakasal. At ang isa pang nakakahindik nung naroon na kami ay yung kakaibang paraan nila ng pagkatay sa baboy na ihahanda. Mayroon kasi silang mga nakagawian at tradisyon na noon ko pa lamang nakita sa dami na ng mga nadaluang kong handaan. Meron silang mga kakaibang ritual na nakakapanindig balahibo. Kinaumagahan matapos ang kasiyahan ay isinagawa na ang pagkakasal. Hindi sa simbahan idinaos iyon, kundi doon lang rin sa bakuran ng bahay ng babae. Kaya nasabi naming kakaiba talaga. Para silang mayroong kulto. At nung magkakainan na ay nalula kami sa sobrang dami ng handa na kanilang inilalabas. Mga espesyal na pagkain na masasabi mong alangan at ipagtataka mong talaga
dahil hindi naman sila mayaman. At isang baboy lang ang aming nakita na kinatay at nilinisan. Kahit yung kaanak ni tatay ay payak lang rin naman ang pamumuhay, na ipinagmalaki pangaraw sa kanya na hindi hinanapan at hiningan ng malaking handa ang kanyang pamangkin nung ito ay mamanikan. Ang bahay nga noong pamilya ng babae, bagaman yari sa tabla, ay luma na at hindi na talaga maayos. Bulok-bulok na, ika nga, na nakakadagdag ng takot sa sinumang makakakita noon. Idagdag pa yung lugar na kinatatayuan nito. Kaya nasabi kong alangan talaga yung mga nakikita naming inihanda sa itsura at uri ng kanilang pamumuhay. At napatunayan kong totoo nga ang masama kong hinala, sapagkat nang kumain na kami ay nadiskubre naming dinadaya lang pala ang aming mga paningin. Nang sabayan ng kapatid ko ng pagkain ng dalandan, yung isinubo niyang malaking hipon, na nagtaka siya kung bakit nang patuloy niyang nguyain iyon ay nagkaroon sa bibig niya ng sapal ng nyog at nawala yung hipon. Pero sinikap naming wag na lamang lumika ng anumang ingay tungkol doon, para hindi na rin mapahiya yung pamangkin ni tatay. Na nung pauwi na kami ay nagtaka yung mga magulang nung pinsan naming ikinasal, na kung bakit wala man lang ipinabaon sa kanilang handa, sa kabila ng katotohanang napakarami naman noon. Kaya sinabi namin sa aming mga magulang kung bakit ganon, pagkat ayaw nilang mabisto sila sa kanilang lihim, na ang halos lahat ng inihanda roon ay likha lamang ng ginawang pandaraya sa aming mga paningin.